Buenas noches, damas y caballeros. Thanks to the Cabral files, Senator Ping Lacson, Senate President pro tempore and Chairman of the Blue Ribbon Committee, has been able to dig into the allocables or pork barrel of members of the Senate. And to be precise, he was able to pinpoint the 2.5 or 3.5 billion allocable funds allocated to presidential sister Amy Marcos. Yan. Yan na po ang sinasabi ko sa inyo. We should not criticize. We should not put down. We should not cast doubt, but we should support the credibility and integrity of the Cabral files. Kasi the late Undersecretary Cathy Cabral gave up her life. Siguro na frustrate siya, nakikita niya. Bakit halos lahat ng senador ng 19th Congress natanggap kasama na si Amy Marcos? Bakit halos lahat ng mga kongresista nakatanggap? Pero bakit iilan lang ang iniimbestigahan at pinapatawag sa ICI, sa Ombudsman at sa DOJ? Bakit parang selective? Kaya siguro after niya binigay ang lista kay Ping Lacson at binigay niya ang lista kay Leviste, na nagbigay naman ang kopya ng lista sa Ombudsman, sa DOJ at sa ICI, saka nagpakamatay siya to bring attention to this list. So kahit papaano, kahit magnanakaw siya, kahit she's a full sinner, by the way we see her, she has done a sacrifice for the country. At least hindi na niya ma-enjoy yung nakaw na yaman niya at ma-freeze pa yung assets ng mga kamag-anak niya. So that's why we should pressure the government. Wag awayan yung mga may kopya ng lista na ito. But to concentrate on using the list as a guide para habulin yung almost 300 congressmen na kumita at 24 senators na kumita. Dapat dyan ang konsentrasyon. At least yan ang ginagawa. Yan ang ginagawa ni Ping. Ginamit niya ang lista. Ngayon nakita niya meron 2.5 to 3.5 billion allocable funds si Amy Marcos. Yan. That should be the approach dito sa lista na ito. So again, pakinggan natin itong another part of the interview kay Ping Lacson kung saan una he stressed the fact that talagang credible yan, Cabral list. Meron rin siyang kopya niyan na nagbigay sa kanya ng lawyer from the DPWH bago pa namatay si Cabral. At yung lalo na sa allocable funds, magkatugma yung lista ni Leviste na in-upload niya sa Facebook at yung lista ni Ping Lacson. So yan ang maganda. That's why let us support that list. Lalo na pag na-imbestigahan na yan ng committee ni Ping Lacson. Kasi delikado matanggal siya dyan. So pakinggan na natin itong interview kay Ping Lacson. At paano niya tinira si Amy na tumitira rin naman sa 2026 budget. Kaya sabi niya, tinitira mo ang budget ng 2026 pero tahimik ka sa 2025 budget. Tama rin naman. Sana si Amy man nag-expose nito. Pero paano siya mag-expose? Meron pala siya 3.5 billion. Ayan. Pare-pareho lang talaga kayo.
Mga magnanakaw lang talaga. Nasa Marcos at saka at Duterte admins. They are they have a common denominator, and that is pagnanakaw. Although in fairness, wala naman pagpapatay ng tao na 30,000 kay Duterte. Pero sa pagnanakaw, sa pag-utang ng pera, umabot ng from 13 billion, 17 billion na utang natin, pare-pareho lang sa utang at sa nakaw. Sige, tuloy tayo. Senator, And thank you DCBB and GMA7 for this video, for this audio. yung pong Cabral Files, kasi may mga na-release po mula bisperas ng Pasko hanggang sa mga sumunod na araw, pinost ni Congressman Leandro Releviste yung sabi niya listahan ng mga projects, o listahan ng mga pondo para sa kada distrito. Sir, yung tinutukoy niyang Cabral Files at yung may issue pa po kung pinuwersa niya bang kinuha mula sa DPWH o hindi, pareho po ba nung hawak ninyo, sir? May mga similarities, may mga pareho doon sa listahan. Kasi kasi sa akin naman galing din sa ano yun sa abogado ni Undersecretary Cabral, yung iba nanggaling din sa DPWH. Yung aming files. So, kaya may mga nagkakapareho doon. Sa mga locables halos pareho actually. Yung nabanggit ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung House leadership, tapos yung listahan ng mga cabinet members, halos pareho doon. Hindi naman magkakaiba kasi ang source isa lang eh. Yes, Ang nag-prepare kasi ng allocable si late Undersecretary Cabral at saka si Dati Secretary Bonoan. So hindi magkakaiba yun, magkakapareho yun. Pero Senator Lacson, sino po yung 5 cabinet secretaries na sinasabing nandoon sa allocables po? I'd rather not name them kasi unofficial yung dokumento na binigay sa akin nung turnover nung lawyer ni Undersecretary Cabral nung nag-meet kami just after na-implicate siya ni Undersecretary Bernardo. Pero sir, may binanggit po kayo na may initials na ES, then may binanggit din po si Congressman Releviste na SAP. Pareho din ho ba yung inyong information doon, sir? Yung SAP, parang wala akong nakitang SAP sa yung OP. Yung lista na sa akin, ES lang nakasulat doon. Pero ES, merong SMB. Ang maliwanag naman pag SMB, si Secretary Bonoan yun kasi nabalidate na naman ni Undersecretary Bernardo yun. Dahil di ba sinabi niya, 3 taon na, 2023, 2024, 2025, lagi merong 5 billion na allocable si Secretary Bernardo. Bukod pa doon, nung na-decipher namin, kasi bukod doon sa SMB na 5 billion, pag-usapan natin dito yung 2025 na allocable. Meron pang SMB batch 1, batch 2, batch 3. Pera namin yan. Total, 25.5 billion. Pera namin yan. Ang lumalabas doon, yung kay Secretary Bonoan pa lamang na allocable, nasa mga 30.5 billion na. So sir, yung pong... Tingnan nyo, ang kahalagahan ng Cabral list, at least gamit ng Cabral list, pwede na nila idiin si Manny Bonoan at yung 5 cabinet secretaries. Kaya itong Malacanang, sinisiraan itong Cabral Files to protect the cabinet secretaries, to protect former Speaker Martin Romualdez at yung mga kaalyado nila. Kasama na. Siyempre si presidential sister yan. Papayag ba si Marcos na makulong yan? Makasuhan yan? Maaresto yan? Masigmura ba ni kahit gaano sila kahit gaano nag-aaway sila sa politika? Si President Bongbong Marcos at si Amy Marcos sa salita lang sa salita. Matanggap ba ni presidente na makita nakakulong dito sa Payatas Jail si Amy Marcos habang pabisita-bisita sa kanya na naka-wheelchair? Baka ikakamatayan ni former First Lady Imelda Marcos
kung makitang anak nasa kulungan. Kasi kahit kaawa yan sa politika, pero Marcos pa rin yan. Dugo pa rin yan ni President Bongbong Marcos. Siguro kung wala na si Imelda, pero habang nandyan si Imelda, Amy will never get jailed. Never. Amy will never be sued for plunder or malversation of public funds. Kaya kaysa ipakulong si Amy, sirain ang Cabral Files, sirain si Leviste, at sirain later on si Ping Lacson. Tuloy tayo. Kung based po ba yan, sir, yung sa Alocables, based po dun sa Cabral Files. So, sir, sa inyo pong pag-analisa sa nahawakan niyo yung Cabral Files, magagamit po ba ito para makapagsampa ng kaso laban dun sa mga cabinet members at iba pang nakalista doon, sir? Kailangan ma-authenticate yan ng DPWH. No? At Unang-una, Kaya nga dapat ma-authenticate ito ng DPWH kasi ebidensya na rin ito. Kaya kayo sumisira sa Cabral Files, parang nakikipagkontsaba na rin kayo kay Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Camille L. Mark Villar, at ngayon si Amy Marcos, si Diskaya, at marami pang iba. Maganda kung kumita kayo. Kung hindi kayo kumita, it is a sin to support magnanakaw. You are sinning. At sana you can sleep with your conscience at peace, knowing that you are supporting those who plunder the country. Galit kayo kay Duterte, plunderer. Sinusuportahan nyo naman yung mga plunderer under the Marcos administration. Justice for one, justice for all. Sabi nga ni the late Manila Mayor Alfredo Lim, the law must apply to all. Otherwise, none at all. Payag ba kayo na kumayaman kung Amy Marcos ka, hindi ka makulong? Kung Romualdez ka, hindi ka makulong? Pero yung hinuhuli sa traffic, kinukulong. Ha? Yung nagnanakaw ng mga kambing, kinukulong. Yung mga nagnanakaw sa sari-sari store, kinukulong. Pati yung during COVID, yung mga nagnakaw ng mangga, kinulong. Pero kung Amy Marcos ka, kung Martin Romualdez ka, sirain si Leviste, sirain si Cabral. Sirain ang lista ni Cabral. Yan. I hope you can sleep well at night. Tuloy tayo. Alocables, yun naman, ano lang yun ipapasok lang sa net. Hindi ba napag-usapan na rin sa pagdinig noon na pinadala ng text message ni Undersecretary Cabral yung staff ni Senate President Soto. At inaalok na siya ng 500 million na hindi naman pinatulan ni Senate President. So lahat ito, nakakulate naman ito doon sa files ng Blue Ribbon Committee. Pagsasama-samahin ito. At inamin naman ni Secretary Bonoan, Undersecretary Cabral, na meron talagang allocable o tinatawag na leadership fund doon sa NEP. Kasi pag NEP, ito yung hindi... In short, sinasabi ni Ping, kailangan natin yan Cabral Files. Kailangan ma-authenticate yan. Kailangan masabi ng DPWH, legit yan, para magamit natin yan sa magnanakaw. Kasama na yung mga testimonies nila sa Blue Ribbon, sa DOJ, sa Ombudsman, at saka sa ICI, at pati kasama na yung mga AMLAC, yung mga bank records nila. So, the more evidence tayo meron
sa mga magnanakaw, the better. Kaya wag natin isabotahe yung investigasyon by hitting the Cabral files na sinabi ni Ping ngayon, legit, totoo. Tuloy tayo. Naman ito siguradong mapapasok sa GAA kasi tagdaan pa yan sa House deliberation, Senate deliberation, tapos magbabay-cameral conference pa. Ang masalinood talaga yung 2025 kasi bukod doon sa mga allocables, yung nagbago yun hindi naman cast in stone yung mga amounts doon sa allocables. Dahil doon sa BICAM, di ba mayroong report na marami na nasingit. Opo. Ang Senado doon, 142 billion. Meron doon parang na-maintain kung ano yung nasa allocables, naipasok din doon sa amendments, doon sa bicameral consent session. Yung iba naman nabawasan, hindi nasunod yung nakalista sa allocable, nabawasan yung amount. Yung iba nadagdagan. Opo. So may sinabi... Bibigyan mo lang kayo na isang example kasi siya naman ang nagbuklat dito. Sinabi Ayan na. Ayan na. Pinagtad, pero merong pork. No, si Senator Amy. Meron siyang allocable doon na 2.5 billion pesos doon sa NEP, doon sa Cabral Files. Meron din siyang napasama kasi burado na yung allocables, yung sa NEP pa lang yun Pero pagdating sa insertion, paglabas sa BICAM, at ito yung na-enrolled bill, yung iba naman na for later release. Pero si Senator Amy, meron din doon, kung di nagkakamali, kung di 2.5, nasa 3.5 billion. At yung for later release niya, may mga na-release doon. So, yun nga yung gusto kong banggitin din, na siya yung nag-iingay na tahasan na pinag-criticize niya yung budget ng 2026, yung napirmahan. Sinabi niya may tagtad ng pork, may giniling, may kinagtad pero pork pa rin. Siya nga yung kung ganyan ang definition niya ng pork, siya nga yung merong pork So wala sa moral ascendancy para i-criticize. Una-una, member siya ng BICAM. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nung nasa BICAM siya na, oy, tagtad ng pork ito. Wala naman tayong narinig sa kanya. Pero nandito sa BICAM. Pangalawa, ang hindi ko matanggap yung criticism niya sa Blue Ribbon Committee. Na sinasabi niyang pinagbabawalan daw ang mga miyembro. Hindi ko alam kung sino sinasabi niya nagbabawal. Ako ba yun ang nagbabawal? O Malacanang ba nagbabawal? Na hindi totoo. Kasi iba na halimbawa bang mayroong pressure, kilala niyo naman ako, hindi naman ako ma-influensya kung sabihin huwag niyong idawit si Speaker Romualdez. Katunayan, nababanggit niya si Speaker Romualdez, pero wala rin magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi, di ba sinabi ko, kung saan kami dadali ng ebidensya, doon kami pupunta. Wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez, kundi si Gutesa. Si Gutesa naman nawawala. Kung si Gutesa sumulpot lang sa DOJ, o sa Ombudsman, o sa ICC. Pero ngayon, at least gamit ang Cabral Files, matunton na kung magkano at saan napunta o kung nagawa ba yung mga project ni Romualdez. Dahil sa Cabral Files, hindi na lang si Gutesa ang nagtuturo kay Romualdez. Cabral Files na. Yan ang pagkakaiba. At hindi lang pa ito binanggit ni Ping Lacson. Kasi kung natunton niya yung 3.5 billion ni Amy, matutunton rin niya yung 14 billion allocable ni Martin Romualdez. According to the PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism report. Pagkatapos ng pagdinig sa Blue Ribbon, at ito'y sinumpaan niya rin, inappear niya ang kanyang tinestify sa Senado, doon niya na in-implicate niya si Speaker Romualdez at yung si Saltico at kung sino-sino pa. Sana buhay na buhay yung kaso against si Speaker Romualdez. Ang problema, sumulpot siya minsan tapos nawala na siyang parang bula. At hindi naman ito sinupina siya o inimbita siya ng DOJ, ng ICI, Ombudsman, hindi na ba siya sinulpot? Katunayan hanggang ngayon nawawala siya. So, yun na nabanggit ni Senator Yes, kasi dalawa po yung punto nga ni Senator Amy. Number one is yung sa Blue Ribbon Committee na binawalan daw sila na
magtanong Mag-ungkat kung ng mag-ungkat ng mga involvement ni Romualdez at ng iba pang matataas na opisyal sa Malacanang, tapos yung sa budget na naginiling budget. So yung sa Blue Ribbon hearing, ang intindi ko dun sa mga sinabi niya doon po sa kanyang vlog ay napipigilan sila sa pagtatanong dahil sasabihin, 10 minutes ka na o wala ka ng oras. Sa ganun pamamaraan. Alam mo, in-extend ko na nga yung 5 minutes, minsan ginagawa ko 10 minutes kasi minsan napakarami nagtatanong. Kasi kung papabayaan mo na hindi mo ililipat. Okay, medyo technical na yan. We will discuss about that later. So, yan na po. Klaro ha. One, very credible kay Ping. Nagkakatugma yung lalo na sa allocables, yung lista ni Leviste at saka lista ni Ping. Pangalawa ay using the Cabral files na tunton rin niya na identify niya yung 2.5 to 3.5 billion tingnan natin allocable ni Amy Marcos at tingnan natin kung ano ba ang sagot ni Amy Marcos dito, paano niya i-deny yan. Nandun talaga yan sa Cabral files. And third, that's why kailangan natin to pressure the government to protect that Cabral files. Kung baga kaya sirain yan, gawin yan basehan para habulin. Hindi lang selective, ito kalaban ko sa politika, ito lang habulin ko. Habulin lahat kasi kung ma-recover kung habulin natin yan lahat, baka sa almost 2 trillion maka-recover lang tayo ng 700 billion or 800 billion. Malaking bagay na yan. Pero sa mga ngayon, yung mga maliliit na kinasuhan, mataas na siguro kung ma-recover tayo dyan ng 300 million o 400 million. Paano naman tayo? Ninakawan na tayo. Hindi pa tayo gagawa ng paraan para maibalik sa atin kahit kung gagawin lang talagang trabaho ng gobyerno, lalo na kung ma-certify as urgent ni Presidente yung bills creating the Independent Commission, baka pwede pa tayo maka-recover ng 1 trillion sa almost 300 congressman at 24 senators na puwera lang kina Coco Pimentel and sa 19 Congress at Risa Ontiveros. So 22 senators na tumanggap ng pork barrel. Ayos ng buto-buto natin. 1 trillion lang ma-recover. Pero kung sinisiraan natin yung Cabral files, wala. Buti kung kumita kayo. Buti kung nagkaroon ng ospital sa lugar nyo. Napagawa ng bridge sa lugar nyo. Na-solve yung unemployment problem sa lugar nyo. Nabawasan yung bayaran nyo sa kuryente at tubig. Hindi. So why protect the plunderers? Why not protect those who risk lives and career to dig the truth? Nasa totoo po tayo, nasa tama po tayo. For God and country, let us do that. Please share this vlog. Please like this pre-recorded vlog so that this message will reach to many of our kababayan. Kasi po, drown out yung voice natin sa mga bayaran vloggers ng Marcos administration, pati ng mga Duterte minions. So, mucho y mas gracias a todos and see you in my next vlog.